Po, kaya po nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon sa opportunity po na ito. Okay, Ma'am Aliana, paano mo pinaghandaan ang nurse licensure examination? Siguro nag-start po yung paghahanda ko po nung third year po ako kasi ginawa ko po talagang goal na maging top-notcher po. Kaya po every exam po, nagre-review po ako ng maayos. And nung January po, nag-start yung formal review po namin sa St. Paul's. Yung review center po namin is yung APO. Sobrang gagaling po nila yung mga lecturers nila. Kaya sinulit ko po talaga na makinig at matuto po sa mga lectures and sa mga exams po na binibigay nila. So advanced na talaga na pinaghandaan, ano, hindi yung tulad ng karaniwan na pagka-graduate saka lang magpo-focus ng pagre-review. Pero ikaw third year pa lang, talagang pinaghandaan mo Opo. na. Opo. Kasi po, 53 days lang po kasi yung naibigay sa aming oras. Kasi kakagraduate lang po namin nung January. So, hindi po namin inaasahan na magtitake na po kami ngayong February kasi nag-iba po yung schedule. Pero Ayun po. nakaramdam ka pa rin ba ng pressure, Ma'am Aliana? Anong Opo. ikaw ay sa ilalim na sa pagsusulit? Opo, sobra po. Actually, nung mga first week po ng review namin, hindi na po ako masyadong natutulog kasi pakiramdam ko wala pa po akong naaaral. Kaya sobra po ako nagpupuyat dahil sa pressure po. Pero ayun, buti nga po nakaya pa namin yung batch namin. Pero sa araw mismo ng examination, nahirapan ka ba? Actually po, madami po akong hinulaan. Ang dami ko pong hindi alam, nahirapan po ako. Pero kapag nagsasagot po ako, tinatawag ko po lahat ng santo, sasabihin ko, Papa Jesus, ibulong niyo po sana sa akin yung sagot. Ganon, saka po ako magsasagot. So, gumagana po talaga ang prayers. So dasal talaga no yung naging sandata mo sa araw mismo ng pagsusulit. Opo, hawak-hawak ko po yung rosary ko habang nagsasagot. Pero ano yung part ng exam yung talagang nahirapan ka, ma'am? Siguro po sa nursing practice 2 po. About po kasi yun sa maternal and child health. Hindi ko po inaasahan na puro mga growth and development po yung lumabas. Hindi ko po siya masyadong inaral kasi kala ko po hindi po siya lalabas. Ayun po pala. Sobrang dami po nun. Sobrang dami ko pong hinalaan dun na parte. Okay. Yan So po. meron ka bang naging inspirasyon ng araw mismo na sumailalim ka sa pagsusulit? Opo, unang-una po si Papa Jesus po talaga lagi po ako nagpi-pray. Kay Saint Jude po, yun po yung batch name namin at Saint Therese. And yung pamilya ko din po kasi actually family of nurses po kami. So ako po yung bunso. Ako na po yung huli na nurse sa family. So sila mula pa ko po kay papa ko hanggang sa akin, nurse po kaming lahat. So inaalay ko po talaga para sa kanila to kasi ginawa po nila lahat para sa akin. Ang kailangan ko na lang pong gawin ay mag-review at gawin yung best ko. Kaya, ayun po, sobrang grateful po ako sa kanila. Malaki pala talaga yung pressure sa iyo kasi lahat ng miyembro ng pamilya nurse na. Opo, lahat po talaga kami, kaya nape-pressure din po ako. Pero hindi naman po nila ako pinipressure. Ano yung nakita mo, ma'am, na kagandahan ng pagiging nurse at sinundan mo yung yapak ng mga nauna sa iyo na miyembro ng pamilya? Kasi po si mama at papa ko po mga ER nurses po sila, si papa ko paramedic nurse. So, madami po silang natutulungan, sobra. Sila po yung nagre-rescue pag may mga accidents, ganyan. Pag kinukwento po sa akin kung paano po nila isalba yung buhay ng tao, na-amaze po ako na gusto ko rin po gawin to. Gusto ko din po mag-care sa mga may sakit, ganyan po. Kaya na-inspire po talaga ako sa kanila. So mula pagkabata, ito na talaga yung naging pangarap mo na balang araw ay isang maging registered nurse din. Opo, yun na po talaga. Hindi na po ako tumiwalag kasi yun na po ever since bata po ako, dun na po ako lumaki. So, pinanindigan ko na po hanggang ngayon. So ano naman yung reaksyon ng pamilya mo, ma'am, matapos na malaman nila yung resulta ng nurse licensure exam?
Sobrang saya po nila. Hindi ko nga po alam kung nakatulog sila kasi ako hindi po ako nakatulog. Si papa ko po nasa Qatar po siya ngayon. Sobrang saya niya. Nasa trabaho pa po siya noon nung nalaman yung resulta. Tapos si mama ko po, sobrang saya niya din po. Siya po yung prayer warrior ko pa talaga. And even po sila lola at lolo ko po, sobrang pinagdadasal po nila ako. Yan. So nasa ibang bansa pala ang father mo. Opo. Okay. So sa ngayon ma'am ay ano yung plano mo? May balak ka rin ba na magtrabaho sa ibang bansa tulad ng father mo? Yun po talaga yung balak ko. Pero hindi ko po naman gustong i-rush. Gusto ko po muna magpahinga at mag-isip-isip kung ano po yung magandang opportunity. Ayoko po isara yung sarili ko sa mga pwede pong dumating na opportunity. So, Ma'am Aliana, no, tulad ng iba kapag sa ilalim sa pagsusulit, may mga pamahiin sila. Ayan yung mga Opo. ginagawa dapat at hindi dapat gawin. Ikaw bilang Ah, rank 1, ay meron ka din bang ganun na pamahiin din na ginawa? actually po, yung pamahiin lang po talaga na alam ko is yung magsuot ng underwear po na red. Hindi po sobrang rush po kasi ng review namin na hindi po ako naturuan ni mama na sisipain po pala dapat yung upuan. So hindi na lang po ako naniwala. Pero nung mismong exam po, yung mga katabi ko po is sabi nila right foot first, tapos iikutan daw po yung chair, tapos itatap daw po yung board para mag-top the board daw po. So yun, ginawa ko na lang po kasi wala naman pong mawawala kung maniniwala ka. Kaya ayun po, ginawa ko na lang po yung mga ganon. Pero para sa iyo, ano pa rin yung pinakamabisang paraan para talagang pumasa sa board exam? Prayer po talaga, yun po yung number one na sandata namin lahat. Lalo-lalo na po sa batch ko, batch SJTA po. Gabi-gabi po kami nagdadasal. So, sobrang grateful ko po sa kanila kasi yung every night po na may rosary kami, nararamdaman ko po talaga yung presensya ni God. Ayan, at ano yung mensahe mo rin sa mga estudyante o lalo na sa mga kukuha din ng board exam, Ma'am Aliana? Siguro po, magdasal lang po sila and mag-aral ng mabuti. Wag po nila i-pressure yung sarili nila kasi kailangan lang po nila magtiwala sa sarili nila kasi alam po nila na kaya nila yun. Alam po, lalo na po yung susunod na batch po namin sa August po magte-take. Alam ko po na top 1 performing school and 100% po sila sa next.